Hi! Ang tatalakayin natin ngayon ay about sa pag-estimate ng materials ng walls. Kapag sinabi kong mga materials or mga quantity of materials, ay nandyan yung kung ilang piraso ng hollow blocks, concrete hollow blocks, kung ilang bags ng cement, kung ilang cubic meter ng buhangin, at saka kung ilang pirasong mga bakal, which is ang bakal ay standard natin ngayon or dyan sa Pilipinas ay 6 meters. Although maka-order kayo ng mas mahaba sa factory, pero sa commercial size, 6 meters lang ang haba niyan. Okay, so ito ngayon yung wall at kargahan natin ng bintana. Ang sukat nito ay meron siyang taas na 3 meters. Meron naman siyang lapad o haba na 5 meters. At ang bintana ay meron siyang luwang na 1.4 meters. At may taas na 1.20 meters, which is standard. Ayun sa nakita nyo na yan po yung estimate natin. Example lang siya. Para makikita nyo kung yung step by step na ituturo ko sa inyo para masundan nyo kung ilan bang hollow blocks ang magagamit natin dyan at kung ilang sako ng buhangin or semento. Ang una ay computein natin yung area niya. Okay? Ito ang area ng wall. Okay? Ang formula niya o anumang area ng rectangular area ay width times height o yung haba niya at sa kataas niya. So, ang width niya ay yung 5 meters. At ang taas naman niya ay 3 meters. Okay, computin natin ngayon. 5 meters times 3 meters is equal to 15 square meters. Yan ngayon yung area, kabuuan ng wall. Para makuha natin yung total area niyan, so ang area ng wall, ayan, ay 15 square meters. Okay, so para makuha natin yung total area ng wall, i-compute muna natin yung window area. So yung area ng window, ay ganun pa rin yung formula niya ay yung width and height niya. So substitute natin ngayon yung sa width times height. Ang width niya ay mayroon siyang 1.4 meters. At ang height naman niya ay mayroon siyang 1.2 meters. So, i-multiply natin ngayon yan. 1.4 multiplied by 1.2 is equal to 1.68 square meter. Yan po yung area ng window. Para makuha natin yung total area ng wall, itong 68 square meters na yan, i-minus natin ngayon sa area ng wall na kanina ay ating na-compute. So, i-compute natin ng total area. Ang total area is equal to area of wall minus area of window. Area of wall equals 15 square meters at ang area naman ng wall, ng window ay 1.68 square meters. So ngayon 15 minus 168 is equal to 13.23 square meters. Yan, na-minus natin yung total area ng window para mukha natin yung lahat-lahat ng area ng wall. So, compute natin yung quantity ng hollow blocks kung ilang piraso. Ang hollow blocks, katulad ng nakikita nyo lagi, meron siyang standard na 8 inches yung height at saka 16 inches yung width niya or yung haba niya. Meron siyang 4 na klase niyan. Meron siyang 4 inches, meron siyang 5 inches, meron siyang 6 inches and 8 inches. Okay? So, ito ngayon yung meron tayong
ang isang square meter or 1 by 1 ay makikita nyo na ang may papasok natin dyan ngayon ay 12.5. Yung 4 na 1/2 dyan, pag plusin mo yan ay 2.5 yan. Yung graph na yan, makikita nyo lang, para pinakita kung paano makikita yung 10 na hollow block at saka yung 5 1/2. So, magiging 12.5 lahat yung pumapasok sa 1 square meter. Yan. Okay? Nakita nyo ganyan yung sukat ng hollow blocks dyan sa may right side. Yan yung standard. No? Sunod natin gagawin dyan ngayon, i-compute natin ang quantity ng semento, ng concrete hollow blocks, yung CHB. Okay? Gagawin natin yung total wall area, i-multiply natin sa 12.5. So, 13.32 square meter, yan yung wall area kanina na compute natin. I-multiply natin sa 12.5. So, magiging 166.5 pieces na hollow blocks yan. Mag-add tayo ng 10% as a waste factor. Yan po yung mga nababasag, accidentally nahulog. So, yan yung waste factor natin, 10%. So, 165.5, ang 10% niyan ay 16.65. So, i-plus natin ngayon yan, i-add natin sa 166.5 pieces is equal to 183.15 pieces. Okay? Yan po yung kakailanganin natin na hollow blocks. Yan ang piraso na yan. So, na-compute na natin kung ilang piraso yung hollow blocks natin. Yung 183.15, i-convert nyo na yan or round off nyo na yan ng 184 or 185 kami na, okay? Although may factor na kasi tayo dyan na 10%, safe na yan. Depende na lang kung madalas kayong makabasag. Ang susunod na i-compute natin ay ang pag-compute natin ng mortar. Ito yung may kinakarga nating semento at buhangin na nahalo doon sa mga butas ng hollow blocks. Pero bago tayo mag-compute, kung ilang mga peraso yan at kung ilang mga buhangin or cubic meter na buhangin, ilang sakong semento ang kakailanganin, papakita ko muna sa inyo ang isang table kung papaano o as serves as magiging guide nyo sa pag-compute mamaya. Okay, makikita nyo dito sa screen ang isang table. Ito ay yung quantity of cement and sand for CHB mortar per square meter. Yung 1 square meter, yun yung 1 by 1 ang sukat. Okay? Makita nyo dito sa left side ng column ay yung sizes ng hollow blocks in centimeter. 10 by 20 by 40, 15 by 20 by 40, 20 by 20 by 40. Ito ay centimeter siya. Sa inches, itong 10 ay yung 4, di 4. 4 inches by 8 inches by 16 inches. Itong 20 and 40, 8 inches siyang 20. Itong 40, 16 inches yan. Ang hollow blocks kasi ay pare-parehas yung laki niya or yung taas niya at saka haba niya. Kaya kung mapapansin nyo dito, pare-parehas sila yan, 20, 20, 40. Which is, katulad ng sinabi ko, 8 by 16 yan. Nagkakaiba lang siya dito sa lapad niya o yung kapal niya. 10, 15, 20. Itong 10, yun yung 4 inches. Itong 15, ito yung 6 inches. 20 ay 8 inches ang lapad. Ano itong 10 inches? Ito yung ginagamit na sa mga partition sa loob ng bahay. Yan ang madalas na ginagamit. At saka sa mga pader, sa mga bakod, sa mga kulungan ng baboy, plant boxes, ganyan. Yung mga hindi siya gaanong nasiselan. Itong 15 naman, itong 16 inches, ginagamit yan usually sa mga nakapalibot sa bahay. Ano yung nakapalibot? Yung mga nasa labas na wall ng bahay para yun yung nagsisecure sa inyo, sa bahay nyo.
Kaya mas makapal siya. Pwede nyo rin ikarga dyan sa loob ng mga partition nyo kung gusto nyo, kung marami kayong pera. Ikarga nyo sa mga loob ng partition ng bahay nyo, di ba? Pero gastos na yun. Kakainin na kayo ng pera nyo yan. So, ito ginagamit sa mga nasa labas ng bahay na wall. Yung parang pinaka outermost part ng inyong bahay o yung bumabalot sa inyong bahay ng mga wall. Itong 20, ginagamit naman ito sa mga firewall. Yung firewall ay yun yung mga wall na nakikita nyo na nakasagad na sa mga property lines nyo. Kung maliit yung lote kasi ginagamit ng firewall, ito yun. Okay, so dito tayo ngayon sa column number 2, yung number per square meter. Ito yung tinalakay ko na kanina na pumapasok sa isang square metro ay 12.5 piraso na hollow blocks. Ito naman sa bags cement mixture, ito yung mga semento. Sa class A, ang pumapasok na semento na kung ilang bag na semento ang pumapasok sa 1 square meter o sa 12.5 piraso na hollow blocks ay 0.792 na semento. Sundan nyo yun? Yung 12.5 piraso na hollow blocks, ibig sabihin hindi pa niya maubos yung isang sako na semento. Kasi sobra siya sa kalahati 0.792. Itong mga tinatalakay ko ngayon, tinatalakay lang muna natin kasi gagamitin nyo itong mga figure mamaya pag mag-compute kayo. Okay? Pinapaliwanag ko lang muna sa inyo ng maayos itong mga ito. Okay, dito tayo sa class B. Or dito sa class A, ano ba itong class A? Ginagamit na kasi yan sa mga may mga binubuhat na mga walls, yung mga nagpipirsa na wall. Ginagamit to, pero madalang natin ginagamit to sa mga ordinaryong bahay lang. Okay, so dito tayo mag-concentrate ngayon sa class B. Ito yung madalas na ginagamit natin sa mga bahay. Sa mga ordinaryong bahay lang, which is wala siyang binubuhat na mga load, kundi nakakapit siya sa mga wall, sa mga poste, sa mga columns. Okay? Ang class B, ang pumapasok sa 12.5 na hollow blocks, sa 12.5 na piraso ng hollow blocks o 1 square meter ay 0.522 na semento. Ibig sabihin na halos nasa kalahating semento ang magagamit mo doon sa 12.5 piraso na hollow blocks or 1 square meter kapag 10 inches yung gamit mo. Sundan nyo, kapag 4 inches yung thickness niya. Ibang usapan kapag 6 inches kasi mas malaki siya. Mas ibang usapan na naman pag sa firewall sa 20 inches sa 20 centimeter na hollow blocks. Kasi sa 20 centimeter na hollow blocks or 8 inches, ito naman yung gagamitin mo, i-multiply mo. Ibig sabihin, ang pumapasok na semento sa 8 inches na kapal na hollow blocks, ang pumapasok na semento doon sa 12.5 na piraso ay 1.5 bags na semento na. Sino? Malaki na. So, baka malito kayo dyan kapag dito yung guide nyo sa table na ito, titignan nyo dito yung size ng hollow blocks. Dito kayo lagi, usually. Okay? So, dito tayo, balik tayo sa 4 inches, which is I'm sure na ito yung mga gagamitin nyo sa mga ordinaryong bahay. Okay? 4 inches. Dito tayo. So, balik tayo dito sa class B. 0.522. Yan ang pumapasok na semento sa 1 square meter. Dito tayo sa class C. Ang pumapasok na semento ay 0.394 bags. Bags po yan itong mga to. Sukat sa bags. 0.394, ibig sabihin yan, wala pang kalahati ang pumapasok, wala pang kalahating simentong pumapasok sa 12.5 na piraso na hollow blocks or 1 square meter.
Ano ba itong klase naman to? Ginagamit to sa mga simpleng project lang, sabihin natin mga kulungan ng baboy or bakod, ginagamit nila pag gusto nilang makatipid. But of course, dito pa rin tayo, di ba? Dapat. Pero ito kasi kapag medyo hindi naman masilan yung project at saka nagigipit tayo dito para makatipid ng semento, di ba? So sa mga kulungan ng baboy, ganyan bakod. Dito naman sa D, mas maliit na naman. Pag tingnan nyo, 0.394 ito 0.328 na semento ang pumapasok dito sa 12.5 piraso na hollow blocks or 1 square meter. Saan naman ginagamit itong class D? Ginagamit yan sa mga plant boxes na mababa lang, or doon sa mga mow strip ng mga sa mga landscape. Andun sa mga walkways, mga i-design lang. Yan, okay? Dito naman sa sand, makita mo yan, ito naman yung pumapasok na buhangin doon sa 12.5 piraso na hollow blocks or 1 square meter. 0.0435 cubic meter. So, napakalit siya, di ba? Maliit. So, yan lang yung itong mga table na ito ang i-save nyo, i-screenshot nyo at saka i-save nyo, itago nyo para kung mag-compute kayo ng mga sarili nyo na project. Regarding sa mixture nitong Class A, Class B, Class C, Class D. Ano nga ba itong mga mixtures na to? Itong Class A ay 1:2, Class B 1:3, Class C 1:4, Class D 1:5. Yung Class A na tinatawag, yung 1:2, ang 1 part of cement ay imimix mo siya sa 2 parts of sand. Okay, nasundan nyo? Ibig sabihin, yung 1 part of cement na sinasabi ko ay 1 bag of cement, katumbas ng 2 bags of sand. Dito naman, 1:3, ang 1 bag of cement, i-mix mo siya sa 3 parts of sand or 3 bags of sand. Paano nga ba sinusukat yun kung yung mga usual na sinusukat nila, yung 1 bag of cement ay sinusukat ang katumbas nito na buhangin ayon dito sa naka-insert. Papakita ko ito. Kung alam niya, nakikita nyo, 1 cubic foot yan. Ang sukat niyan ay 1 foot by 1 foot by 1 foot. Okay? Inasimbol yan, ginagawa yan ng mga trabador. Pero usually, may mga sinusukat na nila, may mga wheelbarrow kasi na nakasukat na siya sa 1 cubic foot. So, doon na nila kinakarga yung buhangin. Hindi na nila sinusukat sa 1 cubic foot na pinasusukat nila. Okay? Now we are ready to apply na yung ipaliwanag ko sa inyo about sa table. I-compute natin ngayon kung ilang semento at ilang cubic meter ng buhangin. Cement, 13.32 square meter. I-multiply natin yung galing sa table, 0.523 is equal to 7 bags of cement. Sa sand naman, is equal to 13.32. Yun pa rin yung whole area kanina. Multiply natin yung 0.44 na galing sa table. So, ang answer is 0.60 cubic meter of sand. Yan po ang kakailanganin natin sa 4 inches na hollow blocks. 7 bags of cement at saka 0.60 cubic meter of sand. Applicable lang po siya sa 4 inches yan, ha. Mag-iiba yan kapag mas malapad yung hollow blocks nyo. At saka kung sakasakali man yan na
ang proportion nyo, class A or class B or class C, magkakaiba yan, katulad ng napaliwanag ko kanina. Yan ay applicable sa 1:3 or class B. Okay? So, compute naman natin ngayon yung reinforcement bars. Ito makikita nyo yung reinforcement bar kasi ang standard niya ay nasa pagitan ng every 60 mm doon sa vertical niya. At sa horizontal naman ay every 3 layers or every 600 mm pa rin or 60 centimeters. So yan yung standard natin. I-compute natin ngayon yan kung ilan yung pumapasok na bakal sa per square meter para makukuha natin yung kabuuan na reinforcement bars niya ayon doon sa wall area ng kinocompute natin. We are ready now to compute the horizontal and vertical bars. Ang gagamitin natin dito ay yung pinaka-standard lang yan ay 10 mm or 12 mm. Ang formula natin ay ang wall area, which is yung na-compute na natin kanina, multiply natin sa 2.66. Factor yan ang 2.66 meters ay yan ang pumapasok na haba ng bakal sa 1 square meter ng wall. Okay? So, ang wall area is equal to 13.32. Yan yung na-compute na natin kanina, pinakauna pa. So, quantity of bars is equal to 13.32 multiplied by 2.66 is equal to 35.43 meters. I-divide natin ngayon yan sa 6. Ano yung 6? Yan yung commercial length ng isang bakal. So, 590 pieces ang lumalabas. I-plus natin yung 10%. Yung 10% na yan ay yan po yung mga pinagputulan natin na hindi naman naka-eksakto kasi may mga butal. So, magdagdag tayo ng 10% para sa mga splicing na tinatawag. So, kakailanganin natin dyan ngayon ay 7 pieces na 6 meters long na deformed bars doon sa wall area na 13.32. So, nakuha na natin yung quantity ng bakal niyan. Okay? So, ganyan lang po yung kasimple ng simple kako kapag alam nyo na. Medyo mahirap lang kapag hindi nyo pa nasundan. Pero kapag lagi nyo ginagawa yan, masasanay kayo. Sa mga simpleng project nyo lang. Okay po. I hope na sana ay may natutunan kayo. Salamat hanggang sa susunod.